They say that when you want to buy a property, it's location, location, location. So watch out, what are the things that you should consider when it's a good location? One of the major considerations before we buy a property or we invest in real estate, no, based on my experiences, dapat maganda ang location or location talaga yung isang factor, no, kung bakit bibili yung client sa area na to, bakit niya gusto dito. And then na-observe ko din, meron lang dalawang ways, no, or sa location para mag-invest yung client dito sa location na to. Number one, pinili niya tong location na to dahil ito yung hometown nila. Diyan ako lumaki, Jairi, diyan ako nag-aral, and then yan talaga yung hometown ng family namin. Or nakikita ko kasi, Jair, sa mga video, dyan daw yung developing area. Nandyan daw yung tinatawag na township or estate development. So ngayon, dahil nandito ako sa Santa Rosa, Laguna, no, nandito yung mga township or estate development. Pero bakit nga ba nila sinasabi na kapag nandyan ang township development, maganda yung i-invest mo when it comes to market value appreciation at talagang maririp mo yung benefit not just dun sa binili mong residential property, pati kung ano yung mangyayari sa labas. So yan yung i-discuss natin for this video. Ano yung mga factors, no? Ano yung mga bagay na dapat yung tandaan kung bakit ang ganda mag-invest sa township development. Number one, schools, no? Mga eskwelahan. And I think this is one of the major factors, no, kung bakit tumataas yung market value ng isang area, lalo na kapag nakapag-invest ka ng property malapit sa school. Major market driver pa lang ito, no? Dahil ang ganda ng mga nagiging foot traffic, and of course, no, nag-feasibility study din yung mga may-ari ng school, because school is also a business, kung bakit nila itatayo sa specific area or ba't sila magba-branch out. Na yun nga, ito na yung thing ngayon, lalo na yung mga major universities, kaya nga may tinatawag tayo na University Belt of the South, where in this area, no, kay New Valley, kay Greenfield City, kay Eton, and even dito kay South Forbes Gulf City, nandito na yung mga major schools na nasa Manila. So for example, fully operational na yung 50-hectare development ni De La Salle University Laguna Campus, which is a main campus, no, ng De La Salle University Taft. Of course, we have the 40-hectare development of University of Santo Tomas and University of the East, located also here in Eton City, particularly kay Santa Rosa, Laguna. Not to mention, no, yung mga kapitbahay which is just tall exits away, Mapua Malayan Colleges, Laguna, University of Perpetual Help System, Laguna, Colegio de San Juan de Letran, at Lyceum of the Philippines University, Laguna. For middle school, for basic education to middle school, we have Xavier School, New Valley, Miriam College, and Chiang Kai-shek College. So guys, no, kapag may school, yan dapat yung isa sa kino-consider nyo na, oy, ang ganda mag-invest dito. Kasi maganda ito, not just for building a family, not just for end use, pero kung gusto mo lang magpa-appreciate ng property, and then if-flip mo after so many years, like after 5 years, after 10 years, kasi sigurado ka, no, natataas or mag-appreciate yung market value, nag-invest ka man ng condo, ng house and lot, or ng lot area, malapit sa mga schools. Number 2, malls. So malls din yung isa sa na-observe ko na kapag merong mall, ang galing ng mga market value appreciation ng mga residential property surrounding it. Ano yung best example dyan? Mall of Asia, no? So, yung Mall of Asia dati, no, yan lang yung nakatayo, pero pinapalagiran siya ng mga condominium investment in which, kung sino yung mga nag-invest doon, based on my observation din, mas marami pa nga yung nagpaparent kaysa ginagamit yon for end use. So, watch out for malls just like here in Santa Rosa, Laguna, tabi-tabi talaga sila, no? Per township development, meron silang sari-sariling commercial area or mall. So, just to be clear, anong nga ba ang ibig sabihin ng township development? Kunwari, Jaire, sige, pagbebentahan kita, no, ng property, ng residential property, may it condo, house and lot, or lot only, pero ako na rin yung bahala sa labas niyan. Na paglabas mo, accessible ka sa ospital, accessible ka sa mall, kumbaga within reach na lahat ng kailangan mo. So parang gumagawa kayo ng sariling city. And what's unique here in the area is parang tabi-tabi sila, no? They're just perimeter wall away from each other and may sarili-sarili silang
SimCity. Kumbaga, parang nakikipag-compete sila sa isa't isa, but ang nagbe-benefit yung investor. Kasi kahit nag-invest naman yung client sa, for example, sa specific township development kay Ayala, na-enjoy pa rin niya yung benefit nung township development ni Greenfield City, which is a different developer. Kasi nga, tabi-tabi nga lang. Just like this, we have Vista Mall Santa Rosa by Villar Development. We have Soledad Malls, no, by New Valley of Ayala. We have Paseo de Santa Rosa of Greenfield City. And of course, magkakaroon ng SM Aura Premier Like dito sa area in which tatabihan to ng National University. So it says a lot, no? Magtanong kayo kung bakit, or mapaisip kayo na, oo nga, no, bakit nangyayari to sa Santa Rosa? So technically, no-brainer na talaga kung bakit ang ganda mag-invest sa area na to. Number 3, fast food chains. Yes, you heard it right. At hindi naman talaga bago to sa inyo, no? One of the biggest fast food chain of America. Of course, sikat sa buong mundo, no? Hindi na lang ako magbabanggit ng brand, no? Pero competitor ito, no? Ng bubuyog natin na fast food chain. Hindi naman talaga food technically ang business nila. Ang business nila is real estate. So technically, kung nagtayo, kunwari, yung fast food chain na ito sa area na to, more likely maganda mag-invest sa real estate dito sa area na to, kung saan nandun yung fast food chain na yun. And not just that specific fast food chain, kasi nag-feasibility study din sila. San nga ba may foot traffic? San nga ba may client? San nga ba may customer? And lagi nyung tatandaan niya, no, na kapag may foot traffic, maganda ang market value appreciation kasi nade-develop siya, no, tumataas din yung economic performance ng specific area. Number 4, hospitals. So hospitals is very important, no? Not just sa dinidiscuss natin, pero kasi ito talaga yung magiging necessity, lalo na yung mga clients natin abroad, no? Na nagpa-plan ng retirement home dito sa Pilipinas and they want to have an accessible hospital. Of course, papunta naman tayo lahat dyan. Kahit ako, no, hindi ko sinasabing yung mga magre-retire lang. Pero necessity talaga na malapit or accessible sa hospital, and not just sa hospital, but a good quality of service na hospital. And good thing with this area here in Santa Rosa, we have 2 major hospitals. We have the Medical City, South Luzon, located inside Greenfield City Development. And of course, a very few minutes away from the Medical City South Luzon is the Healthway Hospital, which is owned by Ayala and technically located inside New Valley. So, ang ganda na, alam niyo yun, no, na yung mga locators natin, yung mga major considerations natin, lalo na not just in a township, pero yun naman yung gusto natin, no, may it be for rental income to, may it be for investment lang, tapos ibebenta mo sa future, or ikaw mismo yung titira, gusto mo within reach lahat, nagiging self-sustaining yung community. So, mahalaga din, no, yung hospital, no, not just as a locator natin, para masabi natin na maganda yung market value appreciation or maganda yung area, but maganda rin itong signal sa inyo na, uy, ang ganda mag-invest dito kasi when it comes to healthcare, no, within reach ko din itong hospital na nakatayo, no, malapit sa residential community. Number 5, banks. So just like fast food chain, no, nagba-branch out din yung mga bangko sa alam nilang marami ang foot traffic. Kasi for example, kunwari sa isang province, no, or sa isang lugar na lang, di ba per city merong mga bank branches kasi nga may demand, no, merong market. So katulad dito sa Santa Rosa, meron nga dito isang establishment, no, called Laguna Central, na tabi-tabi yung bangko. We have Security Bank, BPI, Land Bank, at bukod doon, tatawid ka lang ulit, nandyan yung BDO, Land Bank ulit, no, tapos BPI naman sa Soledad. So isa din yun sa magandang locator. Lagi yung tatandaan yan, no, na kapag maraming banks, malapit kayo sa bangko, maganda yung nabili nyong property. And lastly, expressways, no, or yung accessibility natin. Syempre, ayaw naman natin tumira na ang hirap puntahan, nasasayang yung time, energy, and effort mo na bago ka makauwi ng bahay, no? Talagang antagal makarating dun sa uuwian mo. So magpapahinga ka na nga lang sa condo bahay mo, pero na-spend pa yon sa travel time. And the good thing with Santa Rosa is, ang ganda ng master plan nito, no? Nagtutulong-tulong yung mga developers, not just developers, but big developers. And nakikita naman ngayon, no? Cavite Laguna Expressway, South Luzon Expressway, connecting to Skyway, diretso na yon pa north, no? NLEX, connected na siya. Star Tollway kung gusto mong pamunta naman sa Batangas, no? And of course, no, yun nga, yung nasabi ko kanina, yung Cavite Laguna Expressway na gusto mong pumunta sa Cavite and sa Tagaytay. So, ang ganda lang na
Of course, no, bakit ko ba nasasabi ito sa Santa Rosa? Kasi not just ito, hindi lang ito yung pinafront ko, pero dito rin kasi ako lumaki, guys. And ito rin yung nakikita ko na township development na talagang nangyayari. They're delivering its promise. Hindi naman sa pag-ano, no, madaling magsalita, pero kapag nakikita mo na gumugulong yung mga project sa pipeline nila, talagang as an investor, kasi ako, personally, may mga investments din ako sa area na parang, uy, ang galing lang talaga, no, na talagang they're delivering its promise and then sumasabay tayo sa daloy. Ayaw natin yung mangyari na katulad ng Bonifacio Global City ngayon, no, ang mahal na nung properties, wala ng mga long down payment term, no, pero ito kasi yung nangyayari kay Santa Rosa. So hanggat nakakapag-avail pa tayo ng property without breaking our banks, without paying a large amount of money, so i-take na natin yung opportunity, no? Ayaw natin magsisi sa huli. So it's just technically the balance of our time and our decision making. So I hope naka-help itong video na to, no, para sa mga nagbabalik bumili dyan, nagpaplano, no, or gustong maka-personally, no, na makapag-inquire sa akin. Please feel free to inquire, no, para malaman din natin kung yung location na iniisip nyo is best fit din dun sa intention nyo at type of property na gusto nyong bilhin, no? So, you can reach me out through my mobile, iMessage, Viber, and WhatsApp account. It's +63927-185-1590. You can reach me through my personal Facebook account, Jaire Valerio Mamaklay, or our social media account, Facebook page, The Property Geek, TikTok account, The Property Geek also, and do not forget to like and subscribe to our YouTube channel. It's also The Property Geek. At maraming salamat sa patuloy na pagsusubaybay, no? Not just on our video format na accounts, no? Pati na rin sa mga nagbabasa ng dyaryo through website, through Manila Bulletin, Property Living section. So twice pa rin tayo nagko-contribute dyan every month. Maraming salamat sa pagtutok, guys, no? This is me again, Jaire Mamaklay, and I hope to see you soon.